para po sa ating Panginoon. Again, welcome to Eljor Church, Eljor Unified Commonwealth, wherein we exist to love God and lead people to Him. Ang sarap pala nang walang hawak. Anyway, ayan, my name is Pastora Rech and I am one of the pastor here dito po sa ating simbahan. At hindi po tayo naka-stream online, no? But I pray na sana let's continue to be in the spirit of prayer, mga kapatid. At maraming mga nangyari for the past days. Sunod-sunod po yung pag-ulan natin. Medyo natutuwa yung mga estudyante kasi wala po silang pasok ng 1 week. Tama po ba, Teacher Monet? Ayan. Okay? So again, magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so this month, tayo po ay okay? Ayan, tayo po ay nasa series at brand new series po natin. For 10 weeks, we will talk about yung ating pong 10 commandments, okay? And this morning, tayo po ay nasa ikatlong talk. Pero gusto po natin na who among you na bago po mag-start yung ating pong series, ay memorize po ang 10 utos ng ating Panginoon. Okay. Wow, memorize, Brother Randy. Pwede pong pa-recite. Joke lang. Okay. Ayan. So alam ko po, some of us, talagang nahirapan po tayo pagdating ng memorization. No? But gusto po namin i-share katulad ng mga shinare po sa atin last Sunday, yung simple way para mas madali po nating ma-memorize yung 10 utos ng Panginoon. Okay? Ready na ba kayo, mga kapatid? Sino po dito ang kumpleto pa ang 10 daliri? Okay, no? Praise God. Okay, dahil kumpleto pa ang ating 10 daliri, mga kapatid. Ayan, samahan niyo po ako para mas madali po nating ma-memorize yung, hindi po ako magmamagic, ha? Samahan niyo po ako para mas madali nating ma-memorize yung 10 utos ng Panginoon. Okay? Taas niyo po ang inyong index. Yan. Ano po ito? Number 1, nakaturo kanino? Kay Lord. So, commandment number 1, you shall have no other God before me. Okay? Dapat si Lord lang. Okay? Nagets niya po? Dapat mag-isa lang po siya. Siya yung priority natin. Commandment number 2, 2 index. Ayan. You shall not bow down to any idols. Okay? Huwag kang yuyukod. Ayan, sa ibang Diyos, Diyosan. Number 3. Dito po, number 3. 3 po, ganito ha. Okay, ilagay po natin sa ating lips. Okay? You shall not take the name of the Lord, your God, in vain. So, hindi natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ano na tayo? Number 1? Sige nga. Tingnan ko nga po. Number 1. Very good. Okay, you shall have no other God. Number 2? You shall not bow down. Number 3? Do not take the name of the Lord your God in vain. Number 4, ganito, ayan. Remember the Sabbath day, okay? Number 5, salute. Honor your father and mother. Number 6, yan. Do not murder or thou shalt not kill. Okay? Number 7, ayan, no? Dapat 2 lang kayo ng asawa mo, hindi 5. Or walang additional. Okay? Therefore, ayan, do not commit adultery. Okay? Number 8. Ito, ayan. Sa ibang bansa po, kapag ginawa niyo po ito, pinuputol po yung thumb. Okay? Therefore, do not steal. Okay? Number 9. 4 is not 5. 5 is not 4. Therefore, do not lie. Okay? Do not lie. Huwag magsisinungaling. And then number 10, thou shalt not covet. Wow, very good students. Okay? Now, if you have children, sa inyo pong bahay, ginawa ko po ito sa aking mga pamangkin. Hindi ko alam kung na-memorize pa nila. Doon sila kasi natulog sa bahay. So bago sila matulog, meron silang memorization. Pagising ng umaga, tinanong ko, naalala pa naman nila. Praise God. So I encourage everyone, kung meron kayong mga kids sa inyong bahay po, turuan niyo po sila. Parang mas masayang way para pag-aralan po ang salita po ng ating Panginoon. Di ba? So, naalala nyo po, ano nga po ulit to? Ang galing naman ng mga estudyante natin. Okay, so this morning, mga kapatid, ayan po, yan po ang ating pag-uusapan. But, okay, ano po ba yung objective ng ating pong series for this month? So, our objective that at the end of this series, we will have a clearer picture of God's love for His people as expressed in the giving of His commandments, which will lead to a life of
obedience to Him. Gusto po natin na makita po yung Ten Commandments sa fresh light or sa napakagandang perspective po. Hindi lang siya bastang utos na ibinigay po sa atin ng Panginoon, but it is a perfect reflection of God's love para sa bawat isa po sa atin. Kasi minsan pag sinabi po nating laws, rules, or regulations, medyo negative po yung dating sa atin. Minsan some of us think na parang restriction, no? But gusto po natin that as we study this series, makita po natin ito na pagpapakita ng pagmamahal ng Lord sa atin and our protection. Amen? Yung laws binigay po yan to protect us. Amen? Why? Because God loves us. Okay? So tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, mahal ka ng Panginoon. Okay? So, the law was given sa people of God, no, noong mga panahon na sila po ay ni-redeem ng Panginoon mula po sa slavery sa bansa pong Egypt. No? Kung inyo pong maaalala, sila po ay naging slave sa bansang Egypt for 400 years. Okay? And through Moses, sila po ay dineliver ng Panginoon from the Egypt papunta po sa Promised Land. Okay? Pero alam po natin na hindi naging madali yung kanila pong journey papunta sa Promised Land. So instead of 11 days, how many years sila po ay nagstay doon? It took them 40 years because of their rebellion, because of their disobedience sa ating Panginoon. Okay? Kaya naman po gusto natin bilang isang Kristiyano, katulad po ng nais ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng maayos na relationship sa Kanya. Katulad din po ng tao na pinili po ng ating Panginoon, the nation of Israel, bakit po mahalaga na ma-establish yung relationship po natin sa ating Panginoon? Because that is our very motivation to obey the Lord. Amen? Kapag maayos po ang ating relationship sa ating Panginoon, yung obedience po sa Kanyang utos ay hindi po ganun kahirap para sa atin. Amen? Para sa ating mga magulang, di ba? Dahil mahal po natin sila, kapag pinahugas po tayo ng plato, yan, wait lang po, may ganun pala. Okay, madali pong gawin. Okay, no? Same thing then when it comes sa utos po ng ating Panginoon, yung mga laws ng Lord. It is easy for us to do yung nais ng Panginoon sa atin kung meron po tayong maayos na ugnayan po sa ating Panginoon. Okay? Yung purpose po mga kapatid why God created the mankind is to fill the earth with the knowledge and glory of the Lord as people worship Him. Yan po yung napakagandang disenyo ng Panginoon sa sangkatauhan. Gusto niya na punuin ang mundo ng knowledge at glory niya. Amen. Kasama po ang bawat isa po sa atin. But we know yung story. Ayan, the first people failed. No? Sila po ay nabigo na gawin po iyon. Okay? Because in the beginning pa lang mga kapatid, pumasok po yung kasalanan. Very good. Ano? At bahagi po ng redemptive plan ng Panginoon ay piliin po ang taong ito. He is Abraham. Through Abraham, pinakita po ng Panginoon ang kanya pong redemptive plan sa sangkatauhan. God made a covenant to Abraham. A covenant is an agreement between two parties kung saan sila po ay nangako o nag-promise sa isa't isa. At bahagi po ng redemptive plan ng Panginoon, ito pong covenant ng Panginoon na I will be loyal to you. Amen? I will be loyal to you. Yung basal na sinasabi. Sinasabi ng Panginoon na I will protect you. Just call my name. Amen? So that is the redemptive plan ng Panginoon. Alam niyo po, pag binasa niyo po yung Bible, from cover to cover, from Genesis to Revelation, it really speaks the redemptive plan ng Panginoon. And until now, He is still at work and fulfilling that promise sa antipong generation sa panahon po ngayon. Amen? In other words, parang sinasabi dyan ng ating Panginoon, when you are under attack, kapag ikaw ay nasa trouble, just call my name. I will protect you. Okay? And that very name na binanggit po dyan sa covenant po ni Abraham, ng Panginoon kay Abraham, ay yung name na pag-aaralan po natin this morning. Amen? Bakit po, ano po ang importance nito? Doon po dahil kasama po siya sa 10 utos ng Panginoon. This morning, our text will magmumula po sa aklat ng Exodus, chapter 20, verses 2 and 7. Samahan niyo po akong basahin ang salita ng Lord, mga kapatid. Tayo po tayo at basahin po natin ng sabay-sabay at ang salita po ng ating Panginoon. 1, 2, 3.
I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall take the name of Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Let us pray. Lord, marami pong salamat sa iyo pong salita. Salamat po sa pagkakataon to come together, worship you, and hear your word, Panginoon. Dalangin namin that this morning, ano man po yung dala-dala naming kabigatan, bago po kami pumunta sa lugar na ito, Lord, we surrender them all to you, Father God. We cast out any distraction, any works of the enemy in our midst this morning in the name of Jesus, Panginoon. And we invite you, dear Holy Spirit, to minister and to be with us, Panginoon. Hayaan mo po na may you speak to us personally, Panginoon. I pray that may you reveal your very self, Panginoon, sa bawat isa po sa amin this morning. I pray that may you prepare our heart, Panginoon, so that as we receive your word, Panginoon, your word will truly deep sink within our heart, Panginoon. May they transform us, Lord, from inside out, Father God. Lord, we commit this day to you. May your name, holy name alone, Lord, be glorified in our midst this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So as we study ito pong ating talk this morning, ang title po ng message natin ay Guard the Name. Okay? So as we study yung commandment po ng ating Panginoon, it is very important na balikan po natin yung verse 2 ng chapter 20 because this is the very premise kung bakit po natin kailangang sundin ang salita po ng ating Panginoon. Malinaw naman po. Naririnig po sa balcony. Joke. Upper balcony. Okay. Okay, sa upper box at okay, sa general admission. Okay, so sabi po dito in Exodus chapter 20, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt and out of the house of slavery. Okay? Itong very premise na to, dapat po nating maintindihan kung bakit po natin kailangang sundin ang commandment po ng Panginoon. Unang-una, because He is our God. Malinaw po yan. I am the Lord your God. Okay? Pangalawa, because He is the one who redeemed us mula po sa slavery. So context po na yan, yung Panginoon, siya yung nag-redeem sa mga Israel from Egypt. Diba? Papunta po ng Promised Land. In the same way, ganun din po sa ating pong buhay. Since He is our Lord, God is at work sa buhay po natin to redeem us mula po sa ating mga sins, sa mga bondages na meron po tayo, or sa mga bagay na nagagawa po natin sa ating Panginoon. And if you notice here pa nga kapatid, the word Lord ay ine-spell po ng naka-all caps, okay? Capital L-O-R-D. And this means, mga kapatid, the word Yahweh. Okay, no? Some say parang Y-H-W-H, no? Kapag sinulat po siya. Pero sa panahon po natin, binibigkas po ito na Yahweh. Which means, Yahweh means, it is a formal and exclusive name of God, which means, I am who I am. Okay? Ibig sabihin, ito po yung name na ibinigay din po ng Panginoon kay Moses. Kung maalala nyo po, nung tinawag niya po si Moses at inutusan po siya ng Panginoon, nakausapin po ang Pero, at ang tanong ni Moses, ano pong sasabihin ko? Kung sino po yung nagpadala sa akin, anong sabi ng Panginoon? Just tell them, I am who I am. That is the name of Yahweh, our Lord. L-O-R-D. Kapag nakita niyo po yan sa Bible, kasi minsan pag may nakikita tayo, capital L lang, pero kapag puro all caps po na L-O-R-D, it pertains po doon sa name ng ating Panginoon, the exclusive name of God, Yahweh. What does I am who I am mean? Okay? This Yahweh is, ibig sabihin, Yahweh is present in any and all situation sa buhay po natin. He is accessible sa lahat at anumang sitwasyon ng buhay po natin. He is God over situation ng buhay po natin. Amen? Are you experiencing, mga kapatid, ng financial difficulties ngayon? Meron ka bang pinagdadaanan financially? Maybe God is saying to you na, just call my name. I will reign over your difficulties, ano man yung pinagdadaanan mo. You might be in a struggle sa bandages mo ngayon, yung sin, hidden sin na meron ka. Maybe God is saying na, just call my name. Whatever your situation, I will be there. Amen. I am coming over you. I will
rescue you. And the same God na nagsabi kay Abraham na I will bless you, it is also the same God na nagsasabi sa atin ngayon mga kapatid that He will also bless us so that we will become a blessing sa napakarami pong tao. Amen? Let's continue po. Sabi po dito, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Okay? Pag yung sa first part po na sabi po dito, you shall not take, may iba po siyang meaning. It says lift up or carry, no? To represent the name of the Lord our God in vain. For the Lord will not hold him guiltless who takes His name in vain. No? Yung word po na in vain dito, sa iba pong translation or definition, ang sabi po dito, it is misusing the name of God or not giving reverence. Yung reverence is paggalang para po sa pangalan po ng ating Panginoon. Okay? Kung mapapansin niyo po dito, ayan. Okay. Kasi balikan po natin. No? Using the name of the Lord, notice yung all caps po. Meaning that this is the actual name of the Lord. Every time we misuse the name of the Lord, yung pangalan po ng ating Panginoon, it is the very name of God na dinidishonor po natin. Kung hindi po natin natitake yung name po niya ng maayos, hindi po natin siya nare-represent, mamaya pag-uusapan natin, ano ba yung area na mare-represent natin ng ating Panginoon. Kung hindi po natin yon nagagawa sa buhay po natin, it is the God Himself na nadidishonor po natin. Hindi natin napapakita yung paggalang po natin sa pangalan po ng ating Panginoon. Let's continue. Sabi po dito, you must not misuse the name of the Lord your God. The Lord will not let you go unpunished if you misuse His name. Alam niyo po, this is very serious nung mga panahon na sinusulat po yung manuscript. Before po, pag sumusulat po sila, nire-wrote po nila yung scriptures, yung pen po na ginamit po nila sa pag-rewrote, tinatapon po nila yon. Hindi na po nila yon ginagamit. Okay? Kapag sila din po ay, it is also said na that they would cleanse themselves after po nilang magsulat, talagang kinikleanse po nila yung sarili nila because they felt na-violate po nila ang ating Panginoon. Ganon kasagrado yung pangalan po ng ating Panginoon. Ayan. So this is yung Hebrew word ng Lord, no? YHWH or pronounce po natin na Yahweh. It is spelled, kung mapapansin niyo po, without vowels, okay? Because nung mga panahon po na yon, nung ancient Jewish traditions, it shows yung kanila pong reverence sa ating Panginoon. And dinidiscourage po nila yung pag-pronounce po ng divine name ng Panginoon out loud. Okay? Yung aloud, yung malakas. Okay? So the letters YHWH ay known as tetragrammaton. Ibig sabihin, yung 4 na letra. 4 na letra lang po siya. No? Medyo technical po tayo. It represents yung 4 consonants of God's name in Hebrew, while yung exact pronunciation was eventually, habang tumatagal po, nasanay na lang po tayong i-pronounce siya as Yahweh. Okay? Okay, so my question is, what's in a name? Okay? Ano po ba yung nasa name na yan? Na paulit-ulit po nating binabanggit. That name confirms a relationship. Okay? Pag sinabi po nating relationship, the more we get closer sa person, the more na mas nagiging kilala po natin yung tao. For example, sa amin, no? For example, bilang empleyado, kapag ako po ay nasa trabaho, ang tawag po sa akin ng mga customer namin or client namin, ma'am. Okay? Kasi kilala niya ako bilang empleyado. Okay? Pero kapag nasa church ako, ang ibang tawag sa akin ay Ate Rech, yung iba, Pastora Rech. Okay? Pero pag nasa bahay ako, iba po, ang tawag sa akin ay, alam nyo, ayan, no? Yung nickname ko. Okay? Okay. So kung mapapansin nyo, yung level ng relationship depends kung gaano ko po kakilala or gaano natin kakilala yung tao. Same thing sa mag-asawa, tama po ba? Meron po kayong term of endearment. Yung iba naririnig ko, babe. Ayan. Yung iba, mahal. No? Yung iba, love. Or honey, tama po ba, Brother June? Ano po ang tawag nyo kay Sister Joy? Okay, pero pansinin nyo mga kapatid, kapag galit,
Kumpleto, kasama middle name. Okay, no? Procopio Baltasar Salvador. Hindi ka pa ba gigising dyan, di ba? Di ba? So somehow, the way we relate sa tao, depende po the way we call their name, the way we associate sa kanila, depende po kung gaano po sila ka-close sa atin. So yung name, meron po siyang bearing sa relationship po natin. Amen po ba? Okay? It also confirms a right. Okay? So sino po dito yung bumoto last election? Congratulations sa inyo, okay? So last election, lahat po ng nasa voters list, no, ibig sabihin sila po yung may right na bumoto. Amen po ba? Lahat ng yung mga nag-board exams, kapag nandun yung pangalan mo sa board exams, anong passer, okay? Anong ibig sabihin nun? Meron kang right to exercise yung profession mo. Okay? So, yung name mo kapag nag-appear doon, wow, pasado ko. Mape-perform ko na yung profession ko. Okay? Meron tayong kapatiran dito, nagre-review ng UPCAT. So, kapag nakita niya yung pangalan niya doon sa result, Lord willing, di ba parang ibig sabihin, pass siya. Now, he is part of the university kung saan po siya magte-take ng exam. Okay? So, ganun po yun. It confirms, a name confirms a right. Okay? A name also confirms a reputation. Kapag narinig nyo po yung pangalang Adolf Hitler, ano po yung unang naiisip nyo? Ha? Dictator, murderer, or killer. Kahit pa siguro si Adolf Hitler, mag-picture siya tapos may karga-karga siyang bata, ma-associate pa rin siya bilang isang killer, bilang isang murderer. Kasi nakakonect na yon sa pangalan po niya. Doon po siya nakilala. Kahit hindi natin naabutan si Adolf Hitler, pero dahil narinig natin yung pangalan niya sa history, sa mga tinuro po sa atin, na-associate na agad yon sa kanya. Same thing din po sa atin bilang isang mananampalataya. Okay? What happens when we misuse the name of God? Church, it affects our relationship. Relationship sa ating Panginoon at relationship sa mga tao sa paligid po natin. Amen? It affects our rights. Amen? Yung mga privileges as rights po na ibinigay po sa atin ng Panginoon. And it also affects our reputation bilang isang anak ng ating Panginoon, bilang mananampalataya. Okay? The question is, when do we misuse the name of God? Kailan po ba natin masasabi na nami-misuse po natin or hindi natin nagagamit ng tama ang pangalan po ng ating Panginoon? Unang-una in our speech. Okay? Sabi po dito, no using the name of the Lord your God in curses or silly banter. Okay? Example. Ayan. Yung mga expression natin. Sorry, babanggitin ko. Ako pala na misuse. For the sake of presentation lang, mga kapad. Oh my God! Ayan, no? Diba? Yung mga ganyan. Ano pa? Diyos ko po! Ayan, anong kinalaman ng Diyos sa pinagdadaanan mo, ano? Jesus Christ! May mga ganun pa. Or, Sos Maria Joseph. Ayan, no? Sa mga Bisaya. Sos Maria Joseph, ayan. So, marami po. Alam niyo po, well, minsan lumaki tayo sa kultura na minsan nakala na natin wala yan. Ano? At naalala ko lang yung nakasama ko sa branch lately. Kasi nakasama ko siya ilang years ago. Tapos, nagkita kami ulit sa isang branch. Tapos sabi niya, alam mo ma'am, hindi na ako nag-oh my God. Bakit? Kasi diba, sabi mo noon, masamang gamitin ng Panginoon. Ay talaga! Natutuwa ako kasi yun yung na-remember niya. Sinabi ko kasi sa kanya, ibahin mo na lang expression mo kasi yung name ng Lord. Pinatutuwa ako kasi ilang years, ang tagal namin din nagkita kasi po sa work, matagal kami, pag nagsama kami for this year, ilang years na ulit kami magkakasama, matagal po. So nagulat ako parang 4 years ago or 3 years ago, nagkita kami, tapos yun yung naalala niya. So natutuwa naman ako na may nare-recall. And even tayong mga Kristiyano, unintentionally or hindi, baka minsan, guilty po tayo dito. That we misuse the name of the Lord in our speech. Amen po ba? Okay lang yan, wala pong condemnation. No? This is an enlightenment sa bawat isa po
sa atin. Okay? But alam niyo po mga kapatid, but a more serious way na gamitin po or ma-misuse ang pangalan po ng ating Panginoon is in our actions. Okay? Sabi po dito in Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Okay? Alam niyo po, yung pangalan pong Christian, napakabigat po niyan. Ano po yung first syllables ng Christian? Christ. C-H-R-I-S-T. May kanta nga po yan. Diba? Mamaya, okay? Ayan, so, as a Christians, you take the name of His name sa buhay po natin. Dala-dala po natin ang pangalan ng Panginoon. Especially kapag alam po nila na Kristiyano tayo. Unless ikaw ay secret Christian. Okay? Pero sana wala ditong ganyan. Okay, no? We are His follower. Kung saan man tayo naroroon, we declare yung pagiging follower po ng Panginoon, follower natin sa Panginoon. Sadly, ang nakakalungkot po dito, people know na tayo po ay Kristiyano, pero the way we act, opposite po sa nais ng Panginoon para sa atin. Amen? We cheat, minsan sinasadya or hindi. Guilty tayo dito lahat. Even I myself, habang piniprepare ko po itong message, grabe ko, Lord, grabe. Thank you sa reminder mo kasi people, yung minsan, yung pakikipag-usap mo na tao, nare-rebuke ka at nare-remind ka din. God is really good na He truly speaks through others, okay? Minsan, we cheat, nagka-counterflow tayo, nagka-cut tayo kapag traffic, yan, no? Ano pa? Minsan, we look down on people, no? Nagiging dishonest tayo sa trabaho po natin, hindi tayo nagbabayad ng utang, nagkukomit tayo ng adultery, homosexuality, relationships, at napakarami pa pong iba. Okay, no? Alam niyo po, Jesus said that, you call me Lord, Lord, but you do not do my Father's commands. Parang ang bigat, no? Parang ang dali sabihin, Lord, Lord. Pero we continue to misuse yung salita po, yung pangalan ng Panginoon sa buhay po natin. Mahirap marinig at sabihin ng Panginoon balang araw, away from me. I didn't know you. Amen? So, ang tanong, are you just a Sunday Christian? Dito ka lang ba sa church Christian? Kapag Monday to Saturday, Christina na. Yung nag-iba na. Okay, Christopher. Ayan. Alright. No? Dapat po, sa lahat po ng araw, sa lahat ng area ng buhay po natin, we are proudly to say na we are Christian. Kasi biruin niyo po, sobrang laking pribilehiyo na tangan-tangan po natin ang pangalan po ng ating Panginoon. Napakalaking privilege po nun, but also a responsibility sa bawat isa po sa atin, okay? Sabi po in 2 Timothy chapter 2 verse 19, but God's a firm foundation stands bearing this seed. The Lord knows those who are His. And let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Okay? Excuse me. So we are representing, excuse me. So mga kapatid, sorry nag-dry. Okay. Okay, so mga kapatid, we are representing Jesus. Go. Saan man tayo magpunta, nire-represent natin at dala-dala po natin ang pangalan po ng ating Panginoon. Amen. And we misuse the name of God, God's name, through living a life of Amen? We misuse God's name through living a life of disobedience. If we continue to disobey,
If we continue to follow yung life na gusto lang natin, we misuse the name of the Lord. Amen. Kaya alam niyo po bilang isang Kristiyano, hindi po natin pwedeng sabihin na, eto na ako Eto ako. Hindi na ako magbabago. Ito na ako, pinanganak akong ganito. Kayong mag-adjust para sa akin. Hindi ganun, okay? Bilang isang Kristiyano, dapat makita po sa atin yung life that is transformed by the Lord. From glory to glory. Amen? So let's not misuse the name of the Lord, living a life of disobedience, okay? Last, we misuse the name of God in our hearts. Okay. Sabi po dito in Matthew chapter 15, verse 8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. This is a quotation ni Matthew mula po sa book of Isaiah. Ang galing nating magsalita, inuubo ka pa sa harap. Yan, di ba? Gano'n, no? You're known as a church leader. Yet, yung heart po natin puno ng envy, puno ng galit, puno ng bitterness. Amen. Another way na ma-misuse po natin yung pangalan ng ating Panginoon is by having an unbelief or fear or doubt po natin sa ating Panginoon. We misuse God's name when there is unbelief or fear. When you doubt on God's love, when you doubt on God's power or God's promises sa buhay po natin. Amen. Okay. Sabi po dito, do you believe the importance of discipleship? Naniniwala po ba kayo sa halaga po ng discipleship? This includes being discipled or being a disciple of God. As a member of Elder Church, mga kapatid, each member ay kailangan pong mag-undergo ng discipleship process. Okay? Sino po dito ang may discipleship group or what? Okay? That's why, dito po sa Eljor, lahat po ng Eljor member must be a part of a Connect group. Okay? So, sino po dito ang bahagi ng Connect group? Taas po ang kamay. Okay. Ayan. Kung wala ka pang Connect group, ngayon pa lang po, i-approach mo na yung area leader mo. Okay? Bakit? Because if you just attend yung ito pong weekly service po natin, you may be a Christian. Marahil Christian ka, oo. But you are not actually an Eljor member. Why? Even if you give your tithes unto the Lord, kahit ikaw pa yung may pinakamalaking tithes, but as a member of Eljor, gusto po natin that we allow ourselves to be discipled. Okay? Kaya nga po, we encourage everyone even especially yung mga nagsiserve sa ating Panginoon. We encourage everyone na maging bahagi po ng isang Connect group. Okay? Because that is a place kung saan po tayo ay nade-disciple. At bilang isang tagasunod ng Panginoon, yan po yung dapat na, po natin, hindi lang po tayo bastang member. We are called to be a disciple of Christ, a follower of Jesus Christ. Okay? So my question is, what is the proper use of God's name? Ano po ba yung tamang paggamit ng pangalan po ng ating Panginoon? Okay, number 1, with reverence. Sabihin nyo nga po, with reverence. Okay? Sabi po dito, Our Father in heaven, hallowed be your name. Ito po sa yung prayer po na ginawa po ng ating Panginoon. Okay? So as we pray, we approach Him with reverence or paggalang in awe kung sino po ang Panginoon sa buhay po natin. Okay? In Isaiah chapter 8 verse 13, ang sabi po dito, Make the Lord of heaven's armies holy in your life because He is the one you should fear. He is the one that you should make you tremble, okay? Yung fear po na nakalagay po dyan, hindi po yan yung fear na yung natatakot ka talaga. Yung ibang fear po yun, okay? Yung fear po nito means to revere or also have a deep respect or honor po sa ating Panginoon that you are very aware sa presence po niya na natatakot ka pong magkasala. Okay? Yung po yung fear na tinutukoy po dito. Okay? Yet, kahit ganun po yung
calling po sa atin ng Panginoon, binigyan po niya tayo ng opportunity to approach Him bilang ating Holy God. Why? Because we are His sons and daughters. Okay? No, He is the one and only. He made the heaven and the earth. Pero binigyan po niya tayo ng access na makalapit po sa Kanya. Okay? Tingnan niyo po, ano pa po yung isang bagay para po magamit natin ng maayos ang pangalan po ng Panginoon. Hindi lang po with reverence, but also as a representative. Okay? Sabi po in 1 Peter chapter 3, verse 15, in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Mga kapatid, it means that we are willing to stand up defending God's sa ibang mga tao. Amen? Although hindi po kailangan ng Panginoon na i-defend po natin siya. Hindi po kailangan ng Panginoon yung protection po natin. But He is glorified when we stand for Him. Amen? He is glorified when we stand for Him. Hindi natin ikinakahiya ang pangalan ng Panginoon. Hindi natin ikinakahiya ang mga bagay ng Panginoon. And this includes sharing the gospel. Amen? Hindi ka nahihiyang mag-share ng gospel. Hindi ka nahihiyang ipag-pray yung ibang tao. Hindi ka nahihiyang magsabi patungkol sa pangalan ni Jesus. Kasi Ate Resh, yung corny, hindi eh. Hindi ka nahihiyang, you are very much willing to represent Jesus sa whatever platform na meron ka in your school, family, community, or work, maging work man yan, you are standing for Jesus. Amen? And that makes us different. Pero, gagawin natin yan with gentleness and respect. Okay? Bakit? Because we want to represent God with love and compassion. Hindi po dapat Kristiyano ang nagsisimula ng away o gulo. Amen? We do sharing the name of Jesus with gentleness and respect. Because gusto po nating i-represent si Jesus with love and compassion because that is the very image of God. He is loving and He is compassionate. And gusto po natin yun yung makita ng mga tao as we represent Him kung saan man tayo. Okay? Lastly, what is the proper use of God's name? Hindi lang po with reverence, hindi lang po as a representative, but also in relationship. Okay? Sabi po dito, you call the name of Yahweh means you have a relationship with God. Alam niyo po, the name Yahweh represents yung ating pong relationship sa ating Panginoon. We call Him Abba Father. Kaya natin siyang tawaging Abba Father because we have a relationship sa ating pong Panginoon. And Acts chapter 4 verse 12, ano? Sabi po dito, there is no other name can impact eternity but the name of Jesus. Wala pong ibang pangalan ang kaya pong mag-impact ng eternity maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. The only way that you and I can be saved is sa pamamagitan po ng relationship po natin sa ating Panginoon. And to have relationship with Him, if there is only one name that we can call upon, and that is the name of Jesus. Amen. That is the name of Jesus. Now, we can call Him Abba Father. Jesus is our mediator. Siya po yung naging tulay natin, palapit po sa ating Panginoong, sa ating Diyos Ama. Amen? And the only name that can bring us into a relationship, sabi ko nga po kanina, si Jesus. And knowing, mga kapatid, knowing that you want to speak right, ngayong naintindihan na po natin, ito pala yung calling ko, that I should represent God the way I speak, the way I act, no? In my heart, kailangan maging tama yung heart ko sa Panginoon. Ano pong kailangan natin gawin, mga kapatid? Ayan. Dapat po naiintindihan po natin ito. In Matthew chapter 28, verses 19 to 20, ang sabi po ng ating Panginoon, go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them, ano po napapansin nyo? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay? Knowing that we need to speak right, knowing that we need to act right, knowing that dapat yung heart natin maging right before the Lord,
What are we supposed to do? Ganun na lang ba na alam natin na yun yung dapat gawin? Ganun na lang ba na dapat, ito yung kailangan kong gawin? Hindi po. What are we need to do? Ano po yung dapat nating i-continue? We need to continue living a life proclaiming the name of Jesus. By what? By going and making disciples. Amen? And that is the calling of our Lord Jesus Christ. Amen? Hindi lang po natin kailangang maging tama sa ating pananalita, hindi lang po natin maging tama sa ating action, hindi lang po natin maging tama sa ating puso, bagkus makita po sa atin that we are one, honoring the name of Jesus by doing the greatest commission. Ibinigay po niya sa bawat isa po sa atin. Amen? Kasi malinaw po dyan, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the earth. Mga kapatid, as a Christians, what matters is not yung amount po na binibigay natin sa mga tithes natin. Mahalaga po yan, yes, and we are very blessed na God is using each and every one of us, no, sa Kanya pong simbahan. But gusto ko pong i-remind ang bawat isa sa atin, God is much more interested sa laman po ng puso natin. Amen? Ayaw po natin na maging Kristiyano lang sa nguso. Gusto natin yung pagiging Kristiyano natin, pasok hanggang puso. Amen? Why? Because He wants to see yung obedience po sa bawat isa po sa atin. Amen? That's what matters. Ang mahalaga po sa Panginoon is our heart. Ang mahalaga po sa Kanya ay ang pagsunod po natin sa ating Panginoon. And when He is glorified sa buhay po natin, para po siyang parents, proud na proud po siyang sabihin, anak ko yan. He represents me well kung nasaan siya. He represents me well sa kanyang school. He represents me well sa kanyang office. He represents me well sa kanyang bahay. He represents me well sa kanyang community. That is my son. That is my daughter. Amen? Yan po ang goal po natin bilang isang Kristiyano. That wherever we are, gusto po nating ma-represent ang Panginoon saan man po tayo. That we will not take His name in vain. We will not misuse the name of the Lord in vain. Samahan niyo po akong mga nalangin, mga kapatid. Tayo po ay tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umaga pong ito, Panginoon. Lord, thank you sa paalala mo sa amin, Father God, that it is your instruction for us, Lord, na we will not take your name, Father God, in vain, Panginoon. Lord, forgive us. Alam po namin, in one way or another, Lord, there are times, season ng buhay po namin na marahil sinasadya or hindi man po, we misuse your name, Father God. It might be in our speech, the way we speak, Panginoon, the way we act, or even sa aming pong puso, Father God. Lord, right now, we ask for your forgiveness. We ask, Lord, that may you continue to cleanse us, Lord, and make our heart right before you, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na habang kami po ay naririto sa mundong ito, Lord, I pray that tulungan mo po kami to truly use your name, Panginoon, with reverence, Father God. Makita po sa amin ang paggalang po sa iyo pong pangalan, Panginoon. Makita po sa amin, Panginoon, that we will represent you, Lord, sa paraan na makamugo-glorify ka sa aming pong buhay. Saan man po kami naroroon, Panginoon, dalangin namin that your name, Lord, will truly be magnified sa amin. That we will continue to decrease and you will continue to increase sa amin, Father God. That people will see you sa amin, hindi po kami, Father God. And that we will represent you, Lord, with love and compassion, Panginoon, wherever we are. Wherever we go, Panginoon, magiging proud po kami. Sabihin sa mga tao sa paligid po namin, Panginoon, that we are your follower, Panginoon. That we are your disciple, Panginoon. And I pray, Lord, that may you continue to make us faithful sa calling na ito, Panginoon. As you continue to become faithful sa bawat isa po sa amin, Father God. Lord, dalangin din po namin bilang isang Kristiyano, Panginoon, that we will continue to grow sa amin pong relationship sa iyo, Father God. I pray, Lord, that we will not stop knowing you more and more, Panginoon. I pray that we will not stop growing sa aming pong relationship sa inyo. I pray, Panginoon, that we will continue to take care yung aming relationship sa iyo. Mag-grow kami, Lord. Mag-flourish po ito, Father God. Because by knowing you more and more,
magiging madali po yung pagsunod, Panginoon, sa iyo. Father God, we pray, Panginoon, today, I pray for each and every one of us sa lugar na ito, that may you grant us grace, Panginoon, to truly obey you and honor you sa aming pong buhay, Panginoon. Dalangin namin that may you make us a Christian, Panginoon, not by lips, but by heart, Panginoon. I pray that may you continue to guard us, Panginoon. Truly, Lord, what a beautiful name it is, Lord, to truly and be called, Panginoon, the sons and daughters of our one and only living God, Jesus Christ, Father God. Lord, we continue to honor your name and bless you, Panginoon, sa umaga pong ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Please remain standing as we respond to the word. Yes, Sir God. Yes, Jesus. What a beautiful name it is, mga kapatid. Amen. In the name of the Lord. And as we sing and respond, hayaan natin ang Panginoon na kumilot sa buhay natin. Hayaan natin may taas, may exalt ang tanging pangalan ng Panginoon sa oras na ito. Yes, Jesus. Oh, glory, Jesus. Yes, Jesus. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh Lord Jesus, what a beautiful name it is, oh God. That could not hold you, the veil tore before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever. God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name of
powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord God, Father God, truly your name alone, Panginoon, speaks forth of power and of might, Panginoon. And Lord, thank you, Lord God, for the sharing of your word this day, Panginoon Diyos, na we should not take the name of the Lord God lightly, Panginoon Diyos. That Lord, your name, Panginoon, ay dapat na magamit, Panginoon, sa kaparaanan na tama, Panginoon, in order for us to be right in our relationships, Panginoon Diyos, sa amin pong pakikitungo, Panginoon. And Lord, allow us, Panginoon, to truly revere, Panginoon, yun pong pangalan, Panginoon Diyos, that your name alone speaks forth of power, and your name alone, Father God, speaks forth of life, Panginoong Diyos. And Lord, patuloy po namin, Panginoon, namnamin, patuloy po namin, Panginoon, sariwain, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. At Lord, patuloy ka nga, Panginoong Diyos, na mangusap pa sa amin, Panginoon, as we continue, Panginoon, our journey in you and towards you, Father God. Lord, we thank you so much and we bless you this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpan po muli natin ang Panginoon. And pwede na po muna kayong makaupo panandalian, mga kapatid. Ayan. So, again, thank you so much, Pastor Rech, for sharing the Word of God. No? Pag-umanhin niyo po, dahil medyo late din po tayo nag-start kanina, meron lang po tayong mga technical difficulties. But in spite of it all, God is faithful. Amen po? Ayan. So, meron lang po kaming konting pamanhik sa inyo. Kagagaya po ng nabanggitin ni Pastor Rech kanina, yung ano nga po yung third commandment na pinag-aralan po natin? Nakalimutan nyo na kaagad. Nako. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Ayan. Alalahanin niyo po, paulit-ulit po yan hanggang ma-memorize po natin, umukil-kil. Ayan, sa atin pong mga puso't isipan, yun pong 10 commandments ng atin pong Panginoon. And nabanggit nga ni Pastor Rech kanina, no, yung the proper use of God's name should be with reverence as a representative, kumbaga may representa po natin ang Panginoon ng tama and in our relationships. Ayan. And sabi rin po ni Pastor Rech kanina, na narinig niyo pa ano pong sabi dun sa Matthew 28:19-20. Go therefore and make disciples of all nations. Ayan, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And lo, I will be with you always unto the end of the age. Ayan. So, ngayon pong umagang ito, namamanhik po kami sa inyo pong kabutihang loob. Alam ko yung mga taga-Elcher Unified Commonwealth ay generous. Tama po ba? Ayan. Sabi nga po, salvation is free. No? Tama po ba? Salvation is free. Pero yung pong pagmimission is costly. Ayan. So, ito pong darating po na September 4 to 12, na meron po kasi tayong mga kapastoran at mga ilang kapatiran po that is going to go to Cambodia. Na magkakaroon po sila ng mission exposure doon. At yung sila naman po ay bumili na ng mga plane tickets nila. Kaya lang po, syempre nga po sabi natin kanina, gusto po talaga nilang pumunta, kaya lang
very costly nga po talaga ang pagpunta ron. At maaring tayo po ay hindi makakasama, no, makapunta doon, pero makakasama po kayo in prayer, no, yun pong pagsuporta natin, and also in our finances. No, so kami po ay namamanik, magkakaroon po tayo ng second love offering dahil siyempre hindi naman po biro na nagpunta ka lang, paano ka titira doon, yung kakainin mo, di ba? Gusto mo mag-mission, kaya lang kung kulang naman po talaga, hindi rin po tayo makakapunta ng tama. So, alam ko po na meron naman po siguro tayong kahit na mga extra dyan, na maring Lord, pang ano ko na sana to, pang Starbucks ko na sana to, or something. No, pero yun pong, kahit na konti po na maibibigay po natin would go a long way, no, for us to be able to see, no, yun pong salita ng Panginoon na maipahayag po ng tama, may represent po natin ng tama, no, yung pong pangalan ng Panginoon, di po ba? Kasi most of them, if I'm not mistaken, sila po yung mga Buddhist, yan po mga Hindu, yun po mga Cambodian people. At si Pastor Aret, yun po atin pong pastora na nagiging guest din po natin dito. Nag-start lang po siya dun sa mga mission exposure na napapunta po siya doon at nakita niya nagkaroon siya ng burden. And balay niya po, one day tayo rin po ay magkaroon ng burden na magpunta doon, and we would also be supporting you, mga kapatid. So, ngayon pong umagang ito, humihingi po kami ng appeal sa inyo. So, manalangin po muna tayo bago po tayo magbigay. Panginoon, Father God, we truly believe, Panginoon, that you are a God who provides. And you are a wonderful God, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, that out of the generosity of my brethren, Panginoon, ay makapagkaloob po kami, Panginoon, upang magamit in your mission field. Panginoon, we know, Panginoon, that you are able, Panginoon, to supply ang mga pangangailangan po na aking kapatid, Panginoon, that you would truly, Lord God, give it, Panginoon, exceedingly and abundantly more than we could ever wish for, hope for, or imagine, Panginoon. At yun po mga pera, Panginoon, na malilikom, Panginoon, would be used to further your kingdom, Panginoon, to further your name, Panginoon. Maipahayag po yung dakilang pangalan, Panginoon, in every people, in every tribe, and in every nation, Lord God. Lord, we thank you. At ikaw na pong mag-bless, Panginoon, sa mga kapatiran ko, Lord God, na magbibigay ngayon pong araw na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus aming Diyos. Amen. Magbibigay po tayo sa Panginoon. Yan, again, maraming salamat po ang Panginoon na pong bahalang mag-bless po sa atin. At inanyahan ko po lahat po tayo tumayo na. We will have our closing prayer and benediction. Let's call on Pastor Rech for our closing prayer and benediction. Amen. Okay, so let's remember yung third commandment po ng ating Panginoon. Let's not take the name of the Lord our God in vain. Amen. Let us pray. Lord, marami pong salamat sa umaga pong ito. Thank you po muli sa salita na aming narinig mula sa iyo, Panginoon. And I pray today na all of us will be reminded, Panginoon, that your name, Panginoon, bears power, Panginoon. It bears life, Panginoon. And it can transform a person alive, Panginoon. Katulad po ng naranasan namin, Father God. So Lord, I pray, bilang iyong mga anak, bilang iyong sons and daughters, Father God. We pray, Panginoon, that may you wake us worthy, Panginoon, to carry your name, Lord. Wherever we go, Panginoon, and whatever we do, Lord. Dalangin po namin that your name, your very name, Lord, will truly be glorified sa aming pong buhay, Panginoon. In our family, in our schools, in our workplace, Panginoon, and even in our community, Father God. May your name, Lord, continue to be lifted up sa aming pong buhay. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay. Sa inyong pag-alis, naway ang banal na pangalan ng ating Panginoon ay manatiling banal sa inyong mga puso. Bigkasin ng may katotohanan at isabuhay ng may biyaya at parangalan sa bawat gawa at salita. Maging salamin nawa ang inyong buhay ng kadakilaan ng kanyang pangalan
Humayo kayo ng may kapayapaan, paggalang, at para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. And let the name of the Lord be praised both now and forever. Thank you for joining our Sunday worship celebration. Mga kapatid, see you again next Sunday. Be blessed and be a blessing. God bless. May lakad kayo.